Hello mga ka-marksman! Sa bidyong ito ay matututuhan mo kung paano i-convert ang numero na nasa standard form sa numero na nasa expanded form. Panoorin nyo ito hanggang dulo upang mas maunawaan ninyo ang araling ito. Ano nga ba ang pagkakaiba ng standard form sa expanded form? Ang standard form ay isang paraan ng pagsusulat ng numero gamit ang mga digit mula 0 hanggang 9 na ang bawat digit ay may place value. Ang expanded form naman ay isa ring paraan ng pagsusulat ng numero sa pamamagitan ng pagsusulat ng value ng bawat digit. Ang whole number naman ay mga numero mula 0 pataas. Halimbawa ng whole number ay ang numerong ito. 76,351. Ang numerong ito ay nasa standard form at kailangan natin itong i-convert sa expanded form. Ngayon, kapag meron kang whole number at gusto mong kunin ang expanded form nito, kailangan mo lang i-multiply ang bawat digit sa place value nito simula sa pinakakaliwang digit. Sa halimbawang ito, ang digit na nasa pinakakaliwa ay ang number 7. Kung wala ka pang ideya kung paano kunin ang place value ng isang digit, gumawa ako ng video para dyan. Maaari mong i-click ang video link sa comment section o sa description. Ang place value ng number 7 sa numerong ito ay 10 thousands. So, 7 times 10,000 is equal to 70,000. Next, kailangan mo namang kunin ang value ng susunod na digit. Ang place value ng 6 ay thousands. So, 6 times 1,000 is equal to 6,000. At kailangan mo tong idagdag sa 70,000. Next, kunin naman natin ang value ng susunod na digit. Ang place value ng 3 ay hundreds. So, 3 times 100 is equal to 300. At kailangan mo lang itong idagdag sa mga naunang value. Next, kunin naman natin ang value ng susunod na digit. Ang place value ng 5 sa numerong ito ay tens. So, 5 times 10 is equal to 50. At panghuling hakbang, kunin naman natin ang value ng digit na nasa pinakakanan. Ang place value ng 1 ay ones. So, 1 times 1 is equal to 1. So, ang expanded form ng 76,351 ay 70,000 plus 6,000 plus 300 plus 50 plus 1. Ganyan lamang kunin ang expanded form ng numero na nasa standard form kapag ang numero ay whole number. Kailangan mo lang kunin ang value ng bawat digit at ipag-add ito. I hope that's clear. Pangalawang halimbawa, ano ang expanded form ng 809,760? Sa numerong ito ay may mga digit tayo na 0. Parehas pa rin nga ba ang pagkusulat ng expanded form kung meron tayong numero na may digit na 0? Ating alamin sa halimbawang ito. Unang hakbang, kailangan nating kunin ang value ng digit na nasa pinakakaliwa at ito ay ang number 8. Gaya nga ng nalaman ninyo kanina, upang nakuha ang value ng mga digit sa whole number, kailangan mong i-multiply ang bawat digit sa place value nito. Ang place value ng 8 ay 100 thousands. So, 8 times 100,000 is equal to 800,000. Next, kunin naman natin ang value ng susunod na digit. Ang place value ng 0 sa numerong ito ay 10 thousands. So, 0 times 10,000 is equal to 0. Dahil ang sagot ay 0, hindi mo na kailangang isulat
ang value ng 0 sa expanded form. Tandaan, kapag meron kang digit na 0 sa numero, hindi mo na kailangang isulat ang value nito sa expanded form. Next, kunin naman natin ang value ng susunod na digit. Ang place value ng 9 ay thousands. So 9 times 1,000 is equal to 9,000. Huwag kalimutang idagdag ito sa naunang value. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Ang place value ng 7 ay hundreds. So 7 times 100 is equal to 700. At kailangan mo lang itong idagdag sa mga naunang value. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Ang place value ng 6 ay tens. So 6 times 10 is equal to 60. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Dahil ang digit ay 0, hindi mo na kailangang isulat ang value nito sa expanded form. So, ang expanded form ng 809,760 ay 800,000 plus 9,000 plus 700 plus 60. Tandaan, kapag may digit ka na 0 sa numero, hindi mo na kailangang isulat ang value nito sa expanded form. I hope that's clear. Ikatlong halimbawa, ngayon naman ay i-express natin ang decimal number na nasa standard form sa number na nasa expanded form. So, kailangan lang nating sundan ang mga hakbang na ginawa natin sa mga nakaraang halimbawa. Unang hakbang, kunin ang value ng digit na nasa pinakakaliwa. Dahil ang digit na nasa pinakakaliwa ay 0, hindi mo na kailangang isulat ang value nito. Next, kunin naman natin ang value na kasunod na digit. Ngayon, kung meron kang mga digit na nasa kanan ng decimal point, upang nakuha ang value nito, kailangan mong i-divide ang bawat digit sa place value nito. Tandaan, upang makuha ang value ng digit na nasa kanan ng decimal point, kailangan mong i-divide ang digit sa place value nito. Ang place value ng 2 sa numerong ito ay tenths. So 2 divided by 10 is equal to 2 over 10 or 2 tenths. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Ang place value ng 3 sa numerong ito ay hundreds. So 3 divided by 100 is equal to 3 over 100 or 3 hundreds at kailangan mo itong idagdag sa naunang value. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Ang place value ng 1 sa numerong ito ay thousands. So 1 divided by 1,000 is equal to 1 over 1,000 or 1 thousandths. At kailangan mo itong idagdag sa mga naunang value. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Ang place value ng 5 sa numerong ito ay 10 thousandths. So 5 divided by 10,000 is equal to 5 over 10,000 or 5 10,000ths. Panghuli, kunin naman natin ang value ng digit na nasa pinakakanan. Ang place value ng 8 sa numerong ito ay 100 thousandths. So 8 divided by 100,000 is equal to 8 over 100,000 or 800 thousandths. So, ang expanded form ng 0.23158 sa fraction form ay 2 over 10 plus 3 over 100 plus 1 over 1,000 plus 5 over 10,000 plus 8 over 100,000. At maaari ring isulat ang expanded form ng decimal number sa decimal form.
2 over 10 is the same as 0.2. Next, 3 over 100 is equal to 0.03. At huwag kalilimutang ipag-add ang mga value ng mga digit kapag nais mong isulat ang expanded form nito. Next, 1 over 1,000 is the same as 0.001. Next, 5 over 10,000 is the same as 0.0005. Next, 8 over 100,000 is the same as 0.00008. So, ang expanded form ng 0.23158 sa decimal form ay 0.2 plus 0.03 plus 0.001 plus 0.0005 plus 0.00008. Tandaan, kapag gusto mong kunin ang value ng digit na nasa kanan ng decimal point, kailangan mo lang i-divide ang digit sa place value nito. Kapag nais mo namang isulat ang expanded form ng number, kailangan mo lang ipag-add ang bawat value ng digit sa numero. I hope that's clear. Pang-apat na halimbawa, isulat ang 60.4503 sa expanded form. Unang hakbang, kailangan nating kunin ang value ng digit na nasa pinakakaliwa, at ito ay ang number 6. Ang place value ng 6 sa numerong ito ay tens. Tandaan, kapag ang digit ay nasa kaliwa ng decimal point, kailangan mong i-multiply ang digit sa place value nito upang makuha ang value nito. Ang place value ng 6 ay tens, so 6 times 10 is equal to 60. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Dahil ang digit ay 0, hindi mo na kailangang isulat ang value nito. Kaya, maaari mo nang kunin ang value ng kasunod na digit. Ang kasunod na digit ay nasa kanan ng decimal point at gaya nga ng nalaman ninyo kanina, kapag ang digit ay nasa kanan ng decimal point, kailangan mong i-divide ang digit sa place value nito upang makuha ang value nito. Ang place value ng 4 sa numerong ito ay tenths. So 4 divided by 10 is equal to 4 over 10. At kailangan mo itong idagdag sa naunang value. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Ang place value ng 5 ay hundreds. So 5 divided by 100 is equal to 5 over 100. At kailangan mo itong idagdag sa mga naunang value. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Dahil ang digit ay 0, hindi mo na kailangang isulat ang value nito. Kaya, maaari mo na itong laktawan. Next, kunin naman natin ang value ng kasunod na digit. Ang place value ng 3 sa numerong ito ay 10 thousandths. So 3 divided by 10,000 is equal to 3 over 10,000 or 3 10,000ths. So, ang expanded form ng 60.4503 sa fraction form ay 60 plus 4 over 10 plus 5 over 100 plus 3 over 10,000. Gaya nga ng nalaman mo kanina, maaari mong isulat ang expanded form sa decimal form. Kapag ang value ay naka-whole number, kailangan mo lang itong isulat muli. Kapag ang value ay nasa fraction form, maaari mo itong isulat sa decimal form. Kailangan mo lang i-divide ang numerator sa denominator. So 4 over 10 is the same as 0.4. At kailangan mo itong idagdag sa naunang value. Next, 5 over 100 is the same as 0.05. Next, 3 over 10,000 is the same as 0.0003. So, ang expanded form ng 60.4503 sa decimal form ay 60 plus 0.4 plus 0.05 plus 0.0003.
Tandaan, kapag meron kang digit na 0 sa numero, kahit nasa kaliwa o kanan man ito ng decimal point, hindi mo na kailangang isulat ang value nito sa expanded form. I hope that's clear. Anyway, please follow or subscribe to my Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago kong video. Paki-like, comment, and share na rin ang video ito para mas dumami pa ang matuto. Kung lubos na naunawaan mo ang araling ito, maaari mong sagutan ito at ilagay ang iyong sagot sa comment section. Sana ay marami kang natutuhan. Maraming salamat sa panonood.